Hindi ko kailanman inakala na sa edad na 42, magiging magnanakaw ako. Hindi alahas o pera ang ninakaw ko, kundi ang kinabukasan ng isang binatang dapat sana ay pinoprotektahan ko. Si Corazon ang nagbukas ng pinto nung isara ng mundo ang lahat ng pagkakataon para sa akin. Pero sa loob ng pamamahay niya, nahanap ko ang isang gutom na hindi kayang busugin ng pasasalamat. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pagod, wasak, at pakiramdam mo ay wala ka ng halaga, tatalikod ka ba kapag may isang pares ng mga matang tumingin sa'yo na parang ikaw ang pinakamagandang arkitektura sa mundo? O hahayaan mo ring masunog ang lahat? Maramdaman mo lang na buhay ka muli. Minsan, iniisip ko kung nagsimula ba ang lahat sa amoy ng sampagita o sa amoy ng abo ng nasunog kong buhay na daladala ko sa maleta nung dumating ako sa Cebu. Siguro pareho, pero ang totoo, wala naman sa amoy ang kasalanan. Wala rin sa lugar. Nandoon na yon sa loob ko, naghihintay lang ng sapat na init para magliyab. 3 maleta lang ang dala ko. 3 maleta para sa 20 taon na akala ko ay akin. Pero nung iniwan ako ni Renato, nung ipinamukha niya sa akin na parang luma at kupas, na kurtina na lang ako na kailangang palitan ng bago. Bigla kong nakalimutan kung sino si Flora. Hindi na ako yung arkitektong tinitingala, yung babaeng laging maayos ang buhok at laging tama ang kombinasyon ng kulay ng damit. Isa na lang akong babaeng may mga wrinkles sa gilid ng mata na hindi na kayang itago ng kahit anong mahal na concealer. Yung bawat tingin ko sa salamin, parang may bumubulong sa akin na expired ka na wala ka ng silbi dahil hindi mo na kayang sabayan ang bilis ng mundo o ang libog ng asawa mo. Flora, ituring mong bahay mo to. Magpahinga ka muna rito hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo, sabi ni Corazon habang niyayakap ako sa gate ng lumang bahay nila sa Guadalupe. Si Corazon, ang tanging taong hindi tumingin sa akin nang may awa nung pumutok ang balita tungkol sa amin ni Renato. Pero habang nararamdaman ko ang higpit ng yakap niya, may kung anong kumurot sa dibdib ko. Pagsisisi ba yun agad? O baka babala? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na okay lang na ipagpalit sa babaeng kasing edad lang ng mga intern ko sa opisina. Pagod na akong mag-isa sa malaking bahay namin sa Manila habang binibilang ang tibok ng sarili kong puso sa gitna ng katahimikan. Doon ko siya unang nakita. Hindi sa isang party, hindi sa isang eleganteng lugar. Nandoon siya sa garahe, nakayuko sa harap ng isang lumang motorsiklo. Nung marinig niya ang sasakyan, tumayo siya. Doon ko napansin ang 3 bagay na hanggang ngayon, kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, parang nararamdaman ko pa rin. Una, ang itim na grasa sa mga buko-buko ng daliri niya. Yung klase ng dumi na kahit anong kuskos, parang nakadikit na sa balat, tanda ng pagiging masipag at manumanong trabaho. Pangalawa, ang puting sando niya na may mantsa ng pawis sa likod, bakas ang disiplina ng isang katawang sanay sa hirap at pagsasanay sa criminology. At pangatlo, ang mga mata niya. Hindi siya agad umiwas, hindi gaya ng ibang mga lalaki na titingin lang nang mabilis tapos magpapatuloy sa ginagawa. Si Wenceslao. Si Wen, tumitig siya. Parang binabasa niya hindi lang ang mukha ko, kundi pati yung bigat na dala ko sa loob ng maleta ko. Parang nakita niya yung mga bitak sa loob ng dibdib ko na pilit kong sinesemento ng pride. Ma, pasok ko na tong mga gamit ni tita. Tanong ka niya. Ang boses niya ay malalim, may gaspang ng pagbibinata, pero may formalidad ng isang lalaking pinalaki sa ilalim ng mahigpit na disiplina. Tita, dapat sana. Nung narinig ko ang salitang yon, napanatag ako. Dapat sana, naging paalala yon ng distansya, ng pader, ng katotohanang kaibigan ako ng nanay niya at bata siya sa akin ng 2 dekada. Pero bakit nung hinawakan niya ang handle ng maleta ko at nagkadikit ang mga daliri naming dalawa, yung grasang nasa kamay niya, lumipat sa balat ko. Isang maliit na mantsa ng itim
sa gitna ng namumutla kong kamay. Salamat, Wen, sabi ko. Mababaw lang ang boses ko pero parang kinapos ako ng hininga. Bakit ba ako kinakabahan sa isang bata? Bakit parang ang init-init bigla ng hapon kahit makulimlim naman sa Cebu? Siguro dahil sa loob ng mahabang panahon, si Renato lang ang humahawak sa akin. At ang hawak niya ay laging may kasamang pagmamaliit. Pero ang hawak ni Wen sa maleta ko, may kasamang ingat. Parang alam niyang babasagin ang dala ko. Parang alam niyang babasagin ako. Hinatid niya ako sa kwarto na inihanda ni Corazon, ang kwartong nakaharap sa hardin ng Sampaguita. Habang inilalapag niya ang mga maleta ko, napansin ko ang paraan ng paglakad niya. Tuwid, may direksyon, parang isang sundalo na alam ang bawat hakbang, pero may taglay na lambot na hindi mo inaasahan sa laki ng kanyang katawan. Kung may kailangan po kayo, Tita Flora, nasa kabila lang ang kwarto ko, katabi ng library, sabi niya bago lumabas. Hindi siya lumingon ulit, pero naramdaman ko ang bigat ng presensya niya na naiwan sa loob ng maliit na kwartong yon. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kwarto. Tinitingnan ang mantsa ng grasa sa daliri ko. Dapat ay naghugas ako agad. Dapat ay nandidiri ako dahil arkitekto ako. Sanay ako sa malinis, sa maayos, sa perfect. Pero ang ginawa ko, dinala ko ang daliri ko sa ilong ko. Naamoy ko ang bakal. Naamoy ko ang langis. Naamoy ko ang isang bagay na totoo. Malayo sa mga pekeng pabango at kasinungalingan ni Renato. Isang amoy na hindi nagpapanggap. At doon, sa unang gabi ko sa bahay na yon, habang pinapanood ko ang anino ni Wen na dumaan sa ilalim ng pinto ko patungo sa library, isang tanong ang hindi ko maalis sa isip ko. Bakit sa lahat ng tao sa mundo, sa batang ito ko pa naramdaman na hindi pa pala ako tuluyang namatay nung pirmahan ko ang divorce papers, na baka may halaga pa ako, hindi bilang asawa, kundi bilang isang babae? Maling-mali. Alam ko. Pero habang nakahiga ako sa malamig na kama, amoy na amoy ko ang sampagwita sa labas ng bintana. Isang amoy na dapat ay nagpapakalma sa akin. Pero nung gabing yon, parang nanunokso. Parang nagpapaalala na kahit ang pinakamalinis na bulaklak, kapag hinawakan ng kamay na may grasa, ay tiyak na mababahiran. Hindi ko alam na sa bawat paghinga ko ng amoy na yon, unti-unti ko nang binubuksan ang pinto sa isang impyernong tatawagin kong langit. At ang masakit, sa likod ng pinto, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Isang yabag na tumigil sa harap ng kwarto ko. Isang katahimikan na mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Nandoon siya sa labas at alam ko, alam niya na gising pa ako. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga kampana ng simbahan at sa amoy ng bagong saing na kanin. Simple lang ang buhay rito sa Guadalupe. Malayo sa ingay ng Makati, malayo sa mga usapan tungkol sa stocks, sa mga bagong project, o sa kung sinong artista ang nakitang may kasamang iba. Sa BGC, dito, ang tanging mahalaga ay kung mainit ang kape at kung nakapagrosaryo na si Corazon bago mag-almusal. Pero habang bumababa ako sa hagdan, pakiramdam ko ay bitbit ko pa rin ang lahat ng dumi ng Maynila. Suot ko ang isang silk na robe. Masyadong magarbo para sa isang simpleng umaga sa probinsya. Pero iyon na lang ang tanging baluti na meron ako. Ang magmukhang maayos, kahit sa loob ay durog na ako. Flora, halika na. Mainit pa tong tsokolate. Masayang tawag ni Corazon. Nakaupo na siya sa hapag, katabi si Wen. Nakauniforme na ang bata. Isang puting polo na sobrang puti at matigas sa pagkakaplansa, tanda ng pag-aalaga ni Manang Sabel. Nakita ko ang isang badge sa dibdib niya. Criminology. Isang kurso para sa mga taong gustong magpatupad ng batas. Isang kurso para sa mga taong naniniwala sa tama at mali. Good morning po, Tita Flora. Bati ni Wen. Tumayo siya para ipaghila ako ng upuan. Muli, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ang paraan ng pagtawag niya ng tita ay parang isang paalala na dapat akong lumugar. Pero ang paraan ng pag-asikaso niya sa akin
ay parang isang lalaking nag-aalaga sa kanyang reyna. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. Tinuon ko ang atensyon ko sa tasa ng tsokolate. Si Yanga pala, Flora. Baka mainip ka rito sa bahay. Si Wen. Bakasyon na rin naman nila sa susunod na linggo. Sabi ko sa kanya, baka pwedeng samahan kanya kung gusto mong mag-ikot sa lungsod o pumunta sa dagat. Sabi ni Corazon habang nilalagyan ng butter ang kanyang pandesal. Naku, Cora, huwag na. Baka nakakaabala ako sa bata. Marami sigurong ginagawa yan sa school. Sagot ko agad. Hindi naman po, tita. Singit ni Wen. Sa pagkakataong ito, nag-angat ako ng tingin. Nakatingin siya sa akin at may maliit na ngiti sa labi niya. Wala na kaming masyadong ginagawa. At saka, gusto ko rin pong makarinig ng mga kwento tungkol sa architecture. Sabi ni Mama, isa kayo sa pinakamagaling sa Maynila. Pinakamagaling. Gusto kong matawa ng mapait. Kung alam lang niya na ang huling structure na sinubukan kong ayusin ay ang sarili kong pagsasama at bumagsak iyon nang walang kalaban-laban. Pero, tumango lang ako. Sige, kung hindi ka naman abala. Habang nag-aalmusal kami, naramdaman ko ang isang pares ng mga matang nakamasid sa amin mula sa kusina. Si Manang Sabel. Hindi siya nagsasalita, pero ang pagpunas niya sa counter ay tila may ritmo ng pagbabantay. May mga tao talagang ganoon, yung hindi mo kailangang marinig ang boses para malaman ang iniisip. At sa tingin ni Manang Sabel, alam kong nakikita niya ang bawat maling galaw ko. Ang pag-aayos ko ng buhok kapag tumitingin si Wen. Ang bahagyang panginginig ng kamay ko kapag nagkakadikit ang siko namin sa mesa. Lumipas ang mga araw na parang isang panaginip na mabagal ang takbo. Sinubukan kong maging abala. Inayos ko ang mga gamit ko, nagbasa ng mga lumang magazine sa library ni Corazon. Pero kahit nasaan ako, parang laging nandoon si Wen. Isang hapon, habang sinusubukan kong abutin ang isang makapal na libro tungkol sa kasaysayan ng Cebu sa pinakataas na shelf ng library, biglang may kamay na lumitaw sa itaas ko. Naamoy ko agad siya. Hindi nagrasa ang amoy niya ngayon. Amoy bagong paligo, amoy sabon na panlalaki, at amoy ng araw. Ako na po, tita, sabi niya. Napakalapit niya. Ang dibdib niya ay halos dumidikit na sa likod ko. Ramdam ko ang init na nanggagaling sa kanya. Isang init na matagal nang nawala sa buhay ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Parang tumigil ang mundo sa maliit na espasyong yon sa pagitan ng mga libro at ng aming mga katawan. Nakuha niya ang libro, pero hindi niya agad ito ibinigay sa akin. Nanatili siyang nakatayo roon, nakaharap sa akin, habang ang isa niyang kamay ay nakasandal pa rin sa shelf. Tila kinukulong ako sa loob ng kanyang mga braso. Tita Flora, mahinang tawag niya. Tumingala ako. Ang lapit ng mukha niya. Nakita ko ang isang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwa niyang mata. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang panga. Bakit? Tanong ko. Ang boses ko ay parang bulong na lang. Bakit po ang lungkot-lungkot ng mga mata niyo? Simula nung dumating kayo rito, parang lagi kayong may hinahanap na hindi niyo matagpuan. Natigilan ako. Sa loob ng maraming taon, walang nagtanong sa akin yan. Si Renato, ang tanging nakikita lang ay ang kailangan niya sa akin. Ang mga kaibigan ko sa Maynila, ang nakikita lang ay ang fasad na ipinapakita ko. Pero ang batang ito, ang estrangherong ito, na dapat ay tinatawag kong pamangkin. Nakita niya ang sugat na pilit kong itinatago. Minsan, Wen, may mga bagay na nawawala na hindi na talaga mahahanap pa. Sabi ko, pilit na binabalik ang pader sa pagitan namin. Salamat sa libro. Kinuha ko ang libro at akmang aalis na. Pero hinawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit, pero sapat para mapatigil ako. Ang hawak niya ay hindi katulad ng hawak ni Renato na laging may kasamang pagmamay-ari. Ang hawak ni Wen ay parang isang pakiusap. Hindi ko man po alam ang lahat, pero gusto ko lang malaman niyo na narito lang ako kung kailangan niyo ng makikinig.
Tumingin ako sa kamay niya na nasa braso ko. Pagkatapos, tumingin ako sa kanya. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng logic. Nawala ang takot kay Corazon. Nawala ang hiya kay Manang Sabel. Nawala ang lahat ng moralidad na itinuro sa akin. Ang nakita ko lang ay ang isang lalaking nakakakita sa akin. Hindi bilang biktima, hindi bilang tita, kundi bilang isang babaeng nauuhaw sa atensyon. Salamat, Wen, sabi ko. Binitiwan niya ako pero ang tingin niya ay nanatili. Paglabas ko ng library, muntik na akong mabangga kay Manang Sabel. Hawak niya ang isang walis tambo at ang mga mata niya ay parang dalawang uling na nagliliyab sa dilim. Merienda na po, Ma'am Flora. Nakahanda na sa labas, sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon, pero alam ko. Alam kong nakita niya ang eksena sa loob. Alam kong narinig niya ang katahimikan naming dalawa. At doon ko na-realize, ang bawat hakbang ko palapit kay Wen ay isang hakbang palayo sa kaligtasan. Pero sa halip na matakot, may kung anong kiliti sa loob ng dibdib ko. Isang kaba na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nung gabing yon, habang nakahiga ako, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Sana po magustuhan niyo yung libro. Maganda yung chapter tungkol sa mga lumang bahay. Parang kayo. Matatag sa labas, pero maraming kwentong nakatago sa loob. Good night, tita. Hindi ko kailangang itanong kung kanino galing yon. Hindi ko kailangang itanong kung bakit niya nakuha ang number ko. Ang kailangan ko lang itanong sa sarili ko ay kung bakit sa halip na burahin ang message, ay nireplyan ko ito ng 2 salita na alam kong simula na ng aking pagbagsak. Salamat, Wen. Pagkatapos kong isend ang message, narinig ko ang mahinang katok sa pader na naghihiwalay sa aming dalawa. 3 beses, isang senyas, isang lihim na kaming dalawa lang ang nakakaalam. At sa labas, ang amoy ng sampagwita ay tila lalong tumapang, parang nanunumbat, parang nagbabala na ang gabing ito ay hindi na matatapos sa simpleng pagtulog lang. Dahil sa kabilang kwarto, narinig ko ang pag-ikot ng lock ng kanyang pinto. At ang sumunod na narinig ko ay ang marahang paghakbang ng mga paa patungo sa aking direksyon. Minsan, ang pinakamapanganib na tunog sa mundo ay hindi ang malakas na pagsabog o ang sigaw ng galit. Minsan, ito ay ang marahang pagpihit ng doorknob sa hating gabi. Yung tunog ng bakal na nagkiskisan sa gitna ng katahimikan na para bang tinatanong ka kung handa ka na bang iwan ang lahat ng prinsipyo mo sa kabilang panig ng pinto. Tanga ko, di ba? Isang arkitekto, 20 taon sa industriya, sanay magplano ng mga pundasyon na hindi dapat gumuho. Pero sa isang hila lang ng batang iyon, sa atensyon ko, parang gawa sa baraha ang lahat ng moralidad ko. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Rinig na rinig ko ang sarili kong hininga. Mabilis, mababaw, parang takas na bilanggo. Nararamdaman ko ang lamig ng tiles sa ilalim ng mga paa ko at ang madulas na tela ng silk robe ko na humahaplos sa balat ko. "Huwag mong bubuksan, Flora," sabi ng isip ko. "Buksan mo kahit sandali lang, bulong ng puso ko." Dahan-dahan, dinala ko ang kamay ko sa lock. Pagbukas ko, nandoon siya sa dilim ng hallway. Isang anino lang siya nung una. Pero nung tumama ang liwanag ng buwan mula sa bintana, nakita ko siya ng malinaw. 3 bagay ang tumatak sa akin sa sandaling iyon. Ang suot niyang maluwag na basketball shorts na halatang lumana. Ang amoy ng peppermint na toothpaste na nagmumula sa hininga niya. At ang paraan ng pagkakakuyom ng mga kamao niya sa gilid na para bang nilalabanan niya rin ang sarili niya. "Tita, sorry," bulong niya. Ang boses niya ay parang kuskos ng papel de liha, magaspang, pero may kakaibang haplos. Hindi ako makatulog. "Wen, madaling araw na. Bakit ka nandito sa tapat ng kwarto ko?" Pilit kong pinatatag ang boses ko, pero alam kong nabigo ako. May panginginig doon na hindi ko na itago. Gusto ko lang po sanang itanong kung okay lang kayo. Narinig ko po kasi kayong umiiyak kanina
bago ako pumasok sa library. Natigilan ako. Umiyak ba ako? Siguro. O baka naging gawi ko na ang pagluha nang hindi ko na namamalayan. Pero ang katotohanang nakinig siya, na binantayan niya ang bawat hikbi ko, ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa akin sa gitna ng ginaw ng aircon. Okay lang ako, Wen. Sanay na ako. Sabi ko, sabay pilit ng isang maliit na ngiti. Humakbang siya ng isang hakbang lang, pero sa maliit na hallway na yon, naging sapat na yon para maramdaman ko ang init na nanggagaling sa katawan niya. Itinaas niya ang kamay niya at sa isang iglap na parang tumigil ang pag-inog ng mundo, naramdaman ko ang dulo ng mga daliri niya sa pisngi ko. May mga kalyo ang kamay niya. Mga kalyo mula sa training nila sa criminology, mula sa paghawak ng mabibigat na gamit. Pero nung haplusin niya ang luha na hindi ko alam na pumatak na pala, ang lambot ng haplos niya ay masigit pa sa kahit anong mamahaling seda na nahawakan ko. Hindi niyo po dapat kinasanayan ang masaktan, Tita Flora, sabi niya. Ang tingin niya ay diretso sa mga mata ko, walang halong pag-aalinlangan. Dito sa bahay na to, hinding-hindi po namin hahayaang may manakit sa inyo ulit. Sa sandaling iyon, parang nakalimutan ko na anak siya ni Corazon. Nakalimutan ko na 7 lang ang edad niya nung huli kaming magkita bago ang taong ito. Ang nakikita ko lang sa harap ko ay isang lalaking may sapat na tapang para aminin na nakikita niya ang sakit ko. Gusto ko sanang ilayo ang mukha ko. Gusto ko sanang sabihin na maling-mali ito. Pero ang ginawa ko, ipinikit ko ang mga mata ko at bahagyang isinandal ang mukha ko sa palad niya. 1 segundo, 2, 3. When bulong ko, Po, bumalik ka na sa kwarto mo. Baka magising ang mama mo. O si Manang Sabel. Huminga siya ng malalim. Opo, pero bukas, pwede po ba tayong lumabas? Iikot ko kayo sa dagat. Yung walang ibang tao. Yung makakahinga kayo ng maluwag. Tumango ako. Isang tahimik na pagsuko. Sige, bukas. Binitiwan niya ako. Pero bago siya tumalikod, sandali siyang tumigil. Good night, Flora. Hindi niya ginamit ang tita. At ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay parang isang kuryente na gumapang sa buong pagkatao ko. Pagsara ko ng pinto, napasandal ako sa kahoy. Ang puso ko ay parang tambol na hindi tumitigil sa pagtibok. Anong ginagawa ko? Anong ginagawa namin? Hindi ko alam na sa kabilang dulo ng hallway, sa dilim ng hagdanan, may isang pares ng mga mata na hindi kumukurap. Si Manang Sabel. Nakatayo siya doon, hawak ang isang baso ng tubig, at ang mukha niya ay parang isang estatwa ng parusa. Wala siyang sinabi, pero ang pagtalikod niya at ang marahang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay sapat na para malaman ko na ang lihim na akala ko ay sa aming dalawa lang ni Wen ay mayroon ng ibang saksi at ang mas masakit. Sa kabila ng takot na mabuking, ang tanging iniisip ko pa rin ay ang init ng palad ni Wen sa pisngi ko. Doon ko napagtanto, wala na. Nahulog na ako sa bangin. At sa halip na kumapit sa itaas, mas pinili kong damhin ang sarap ng pagbagsak. Handa na ako para sa bukas. Kahit alam kong ang bukas na yon ang simula ng aking pagkawasak. Nagsisisi ba ako? Iyan ang tanong na laging bumabalot sa isip ko tuwing 3:00 ng madaling araw. Kapag tanging ang tunog na lang ng ceiling fan ang naririnig ko. Kung maibabalik ko ba ang oras sa umagang yon bago kami umalis ni Wen, babaguhin ko ba ang desisyon ko? O mas lalo ko pang hihigpitan ang kapit sa kanya? Ang totoo, mas lalo ko pang hihigpitan. Dahil sa loob ng 20 taon na kasama ko si Renato, para akong isang gusali na maganda ang fasad pero wala ng pundasyon. Si Wen, siya ang nagpaalala sa akin na kahit ang pinakalumang estruktura, pwede pang lagyan ng bagong liwanag. Maaga kaming umalis. Nakaputing t-shirt lang siya at maong na shorts, suot ang kanyang helmet na may mga gasgas na.
Ako naman, nagsuot ng isang malapad na hat at sunglasses, isang maskara, para itago ang puyat at ang takot. Flora, mag-iingat kayo ha. Wen, ang pagmamaneho, huwag mong bilisan. Bilin ni Corazon habang nakatayo sa veranda. Ang boses niya ay puno ng tiwala. Yung tiwalang parang isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ko. Opo, ma, sagot ni Wen. Sumulyap siya sa akin, isang sulyap na mabilis, pero puno ng kahulugan. Sumakay ako sa likod ng kanyang motorsiklo. Noong una, nakahawak lang ako sa bakal sa likuran. Pero nung pinaandar na niya ang makina, ang tunog ng tambutso na parang galit na leon, ang pagyanig ng upuan sa pagitan ng mga hita ko. Bigla siyang preno ng bahagya habang papalabas ng gate. Tita, humawak kayo sa akin. Baka mahulog kayo, sabi niya. Dahan-dahan, dinala ko ang mga kamay ko sa baywang niya. Doon ko naramdaman ang tigas ng kanyang katawan. Hindi siya katulad ni Renato, na malambot at halatang hindi nagbubuhat. Si Wen ay parang bakal, matatag, mainit. Ang tela ng t-shirt niya ay manipis lang, kaya ramdam ko ang bawat galaw ng kanyang muscles sa tuwing lumiliko kami. Sa motor, walang tita, walang arkitekto, walang kaibigan ng nanay. 2 tao lang kami na tinatangay ng hangin sa kalsada ng Cebu. Ipinatong ko ang ulo ko sa likod niya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga ako ng maluwag. Naamoy ko ang hangin na may halong alat ng dagat at ang amoy ng kanyang balat. Isang amoy na nagsasabing, ligtas ka rito. Dinala niya ako sa isang liblib na bahagi ng tabing dagat sa Carmen. Walang mga resort, walang mga turista. Ang tanging nandoon ay ang mga bangkang nakataob sa buhangin at ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. Huminto kami sa tapat ng isang lumang cottage na parang abandonado na. Tinulungan niya akong bumaba. Paghawak niya sa baywang ko para alalayan ako, hindi niya agad binitiwan ang kamay niya. Nanatili siyang nakahawak doon habang nakatitig sa akin. Flora, okay na po ba ang pakiramdam niyo? Tanong niya. Ang sunglasses ko ay bahagyang bumaba at naramdaman ko ang init ng araw sa mukha ko. Salamat, Wen. Pakiramdam ko. Ngayon lang ako ulit nakalabas sa kulungan. Sagot ko. Naglakad-lakad kami sa dalampasigan. Hinubad ko ang sandals ko at hinayaan kong haplusin ng malamig na tubig ang mga paa ko. Si Wen naman, bitbit ang sandals ko sa isang kamay, habang ang isa ay nakasuksok sa bulsa. Bakit po kayo nagstay sa kanya ng ganun katagal? Biglang tanong niya. Tumigil ako sa paglalakad. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Dahil akala ko, iyon ang tama. Akala ko, ang pagtitiis ay bahagi ng pagmamahal, pero nung bandang huli, na-realize ko na ang tinitiis ko pala ay ang sarili ko. Pinapatay ko yung babae sa loob ko para lang maging maayos na asawa. Huminto rin si Wen. Hinarap niya ako. Ang hangin ay nililipad ang kanyang buhok at ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang balat. Kung ako po ang nasa lugar niya, hinding-hindi ko kayo pakakawalan, sabi niya. Ang boses niya ay seryoso, walang halong biro. Ang isang tulad niyo, Flora, dapat na itinatangi, dapat na inaalagaan, hindi itinatapon na parang basura. Naramdaman ko ang panginginig ng labi ko. Ang mga salitang yon. Mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula kay Renato ay nanggaling sa isang binatang halos kalahati lang ng edad ko. Wen, bata ka pa. Marami ka pang makikilala na kasing edad mo, yung walang bitbit na bagahe. Sabi ko, pilit na inilalayo ang sarili ko sa tukso. Hindi ko kailangan ng kasing edad ko. Ang kailangan ko ay ang taong nakakaintindi sa katahimikan ko. Yung taong kapag tiningnan ko, nararamdaman kong kailangan ko siyang protektahan. Humakbang siya palapit. Napakasandal ako sa puno ng niyog sa likod ko. Inilagay niya ang 2 kamay niya sa magkabilang panig ng ulo ko.
Kinukulong ako sa kanyang presensya. Naamoy ko ang alat ng dagat sa kanya. Maling-mali ito, Wen. Bulong ko, habang ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Alam ko, sagot niya. Pero bakit pakiramdam ko, ito lang ang tama sa lahat ng ginawa ko sa buhay ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. Pinalit ko ang mga mata ko. Nararamdaman ko ang hininga niya sa labi ko. Isang segundo na lang, isang galaw na lang, at tuluyan na kaming tatawid sa hangganan na wala nang balikan. Pero bago pa man magtagpo ang aming mga labi, biglang tumunog ang cellphone ko sa loob ng bag ko. Ring! Ring! Napatigil kami. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Lumayo ako ng bahagya at kinuha ang phone. Ang pangalan sa screen ay sapat na para bumalik ako sa realidad. Renato calling? Nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ang screen. Tumingin ako kay Wen. Ang mukha niya ay puno ng sakit at frustration. Pero hindi siya kumibo. Bakit siya tumatawag? Tanong ni Wen. Ang boses niya ay biglang naging malamig. Hindi ko sinagot ang tawag, pero ang tunog ng ringtone ay parang isang babala. Isang paalala na kahit nasaan ako, kahit gaano kalayo ang takbuhan ko, ang nakaraan ko ay laging nakasunod. At ang nakaraang iyon, may kakayahang sirain hindi lang ako, kundi pati ang kinabukasan ng lalaking nasa harap ko. Kailangan na nating bumalik, Wen. Sabi ko, hindi makatingin sa kanya. Flora, sabi ko kailangan na nating bumalik. Medyo napalakas ang boses ko. Nung bumalik kami sa motor, hindi na ako yumakap sa baywang niya. Humawak na lang ako sa bakal sa likuran. Pero habang binabaybay namin ang daan pabalik sa Guadalupe, naramdaman ko ang pagpatak ng ulan. Maliliit na patak na unti-unting lumalakas. At sa bawat patak, parang naririnig ko ang boses ni Manang Sabel. Isang babala na, sa bawat lihim na pag-alis, may isang matang naghihintay sa pintuan. At pagdating namin sa bahay ni na Corazon, nandoon nga siya, nakatayo sa ilalim ng silong, nakatingin sa aming dalawa na basang-basa ng ulan. At sa kanyang kamay ay hawak niya ang lilakong scarf na naiwan ko kagabi sa tapat ng kwarto ni Wen. Ang kanyang tingin ay hindi na lang hinala. Ito ay kumpirmasyon. At alam ko, sa gabing ito, ang sampagwita sa hardin ay hindi na lang amoy bulaklak. Amoy ng isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Sabi nila, ang ulan daw ay naglilinis ng lahat ng dumi sa mundo. Pero nung gabing yon, habang nakatayo ako sa harap ni Manang Sabel, naramdaman ko na mas lalo lang akong nadumihan. Ang tubig na pumapatak mula sa buhok ko ay parang mga luhang hindi ko mailabas. At ang bawat patak na bumabasa sa tiles ng veranda ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi naming oras ni Wen. Inabot ni Manang Sabel ang lilakong scarf. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagalit. Ang mga mata niya ay parang dalawang hukay na walang ilalim, malamig, madilim, at puno ng alam na niya ang lahat. Naiwan niyo po ito sa tapat ng kwarto ni Wen kagabi, Ma'am Flora, sabi niya. Ang boses niya ay patag, parang nagbabasa lang ng listahan sa palengke. Mabuti na lang at ako ang nakakita at hindi ang nanay niya. Hindi ako nakasagot. Ang lalamunan ko ay parang pinuno ng buhangin. Kinuha ko ang scarf, malamig ito at basa ng ambon. Pero sa hawak ko, parang naging mainit na uling na gustong sunugin ang balat ko. Salamat, Manang, bulong ko. Magpalit na po kayo. Baka magkasakit kayo. Mahirap na ang may sakit, lalo na kung ang sakit ay nasa loob. Dagdag pa niya bago tumalikod at pumasok sa loob. Naiwan kami ni Wen sa labas. Ramdam ko ang panginginig ng mga balikat niya. Hindi ko alam kung dahil sa ginaw o dahil sa galit. Humakbang siya palapit sa akin. Akmang hahawakan ang kamay ko, pero mabilis akong umiwas. Huwag, Wen. Huwag ngayon, sabi ko. Hindi tumitingin sa kanya. Flora, hindi ako natatakot sa kanya, giit niya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon na tanging mga bata lang ang mayroon.
Yung akala nila ay kaya nilang itumba ang mundo gamit ang kanilang mga bisig. Pero ako, Wen, ako, takot na takot ako. Pumasok ako sa bahay at diretso sa kwarto ko. Doon, muli kong tiningnan ang phone ko. 5 missed calls mula kay Renato at isang text. Alam kong nahanap mo na ang bago mong kalaro sa Cebu, Flora. Huwag mong isiping hindi ko malalaman. Maghanda ka sa pagbabalik mo. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. Si Renato, kahit kailan ay hindi niya ako hinayaang maging masaya. Ang pag-alis niya sa buhay ko ay hindi paglaya, kundi paglipat lang sa ibang uri ng hawla. Dumaloy ang gabi na parang isang mabagal na lason. Hindi ako bumaba para maghapunan. Nagkunwari akong masama ang pakiramdam. Pero ang totoo, hindi ko kayang harapin si Corazon. Hindi ko kayang makita ang mukha ng matalik kong kaibigan habang alam kong ang anak niya ay ang dahilan kung bakit muling bumibilis ang tibok ng puso ko. 11:00 ng gabi nung narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng library sa baba. Alam ko ang gawin ni Wen. Mag-aaral siya hanggang madaling araw para sa kanyang mga exam. Gusto ko sanang manatili sa kwarto. Gusto ko sanang maging matatag. Pero ang katawan ko ay parang may sariling isip. Dahan-dahan akong lumabas, bit-bit ang lila na scarf. Parang isang multo na bumababa sa hagdan, iniingatan ang bawat yapak para hindi magising ang bahay. Pagpasok ko sa library, nandoon siya. Nakaupo sa harap ng isang makapal na libro ng penal code. Ang tanging ilaw ay ang maliit na desk lamp na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa kanyang mukha. Hindi ka pa natutulog? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin. Agad siyang tumayo. Hindi ko po kaya, iniisip ko po kayo. Ibinaba ko ang scarf sa mesa. Manang Sabel knows when, alam niya. Alam ko, sagot niya. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko muli ang init niya. Pero Flora, hindi ko na kayang magpanggap. Pagod na akong tawagin kang tita, habang ang tanging gusto ko lang ay protektahan ka mula sa lahat ng nananakit sa'yo. Mula sa asawa mo, mula sa mundong ito. When? Sisirain mo ang kinabukasan mo. Criminology student ka. Balang araw, ikaw ang magpapatupad ng batas. Paano mo gagawin yon kung ngayon pa lang nilalabag mo na ang batas ng moralidad? Ang moralidad ay para sa mga taong hindi marunong magmahal, sabi niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Flora, tingnan mo ako. Hindi ako bata. Lalaki ako. Isang lalaking nakakakita sa'yo. Sa loob ng library na yon, sa gitna ng amoy ng mga lumang libro at alikabok, nangyari ang kinatatakutan ko. Hinila niya ako palapit. At sa pagkakataong ito, hindi ko na siya itinulak. Isinandal niya ako sa matitigas na shelf ng library. Ang mga libro sa likod ko ay parang mga saksi na walang magawa. Hinalikan niya ako. Hindi ito katulad ng mga halik ni Renato na laging may kasamang obligasyon. Ang halik ni Wen ay parang apoy, gutom, desperado, at puno ng mga pangakong alam naming pareho na mahirap panindigan. Nalasahan ko ang pait ng ulan at ang tamis ng pagsisisi. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya. Hinihila siya lalo palapit, na para bang siya ang tanging salbabida sa gitna ng isang malulunod na dagat. Nakalimutan ko ang lahat. Nakalimutan ko si Corazon sa kabilang kwarto. Nakalimutan ko ang babala ni Manang Sabel. Ang tanging alam ko lang ay ang bigat ng katawan niya sa akin, ang gaspang ng kanyang mga kamay sa aking balat, at ang pakiramdam na sa wakas, may nakakita sa akin. Fade to black. Nagising ako sa tunog ng isang bumagsak na tasa sa labas ng library. Diyos ko! Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Mabilis kaming naghiwalay ni Wen. Inaayos ko ang gulo-gulo kong buhok habang nanginginig ang buong pagkatao ko. Ang pinto ng library ay bahagyang nakabukas. Sa labas, nakatayo si Manang Sabel. Hawak niya ang isang tray ng merienda para kay Wen na nahulog na sa sahig. Ang gatas ay kumalat sa tiles,
Parang isang mantsa na hindi na mabubura. Pero hindi ang gatas ang tinitingnan niya. Tinitingnan niya ang lilakong scarf na ngayon ay nasa sahig na rin, nayapakan sa gitna ng aming pagmamadali. Sabel, ano yon? Narinig ko ang boses ni Corazon mula sa itaas ng hagdan. May nabasag ba? Tumingin si Manang Sabel sa akin. Pagkatapos, tumingin siya kay Wen. Sa loob ng ilang segundong katahimikan, naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng lahat? Wala ho, Ma'am Cora, sabi ni Manang Sabel habang dahan-dahang yumuyuko para pulutin ang mga basag na piraso ng tasa. Napadulas lang ho ako. Matulog na kayo ulit. Pagkaalis ni Corazon, muling tumingin sa amin si Manang Sabel. Sa pagkakataong ito, may luha na sa kanyang mga mata. Huling pagkakataon na ito, Wen. Huling pagkakataon na pagtatakpan kita. Maawa ka sa nanay mo. Maawa ka sa sarili mo. Tumalikod siya at iniwan kaming dalawa sa gitna ng kalat. Tumingin ako kay Wen. Ang mukha niya ay puno ng determinasyon. Pero ako ay parang isang gusaling gumuho na. Wen, kailangan ko nang umalis. Bulong ko. Hindi ka aalis, Flora. Hindi kita bibitawan. Hindi ko alam kung sino sa amin ang mas nagpapadala sa ilusyon. Pero habang nakatingin ako sa mantsa ng gatas sa sahig, alam ko ang isang bagay. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na dilubyo. May mga kasalanang parang kape. Sa simula, mainit, matamis, at nakakagising ng diwa. Pero kapag lumamig na at naiwan ang latak sa ilalim ng tasa, doon mo lang matitikman ang totoong pait. At ang pait na yon, hindi na kayang itago ng kahit anong dami ng asukal. Kinabukasan, ang hapagkainan ni na Corazon ay parang isang entablado ng dula-dulaan. Nandoon kami, nakaupo sa mga pamilyar naming pwesto, kumakain ng sinangag at tuyo na parang walang nangyari sa library kagabi. Flora, ang putla mo yata. Maayos ba ang tulog mo? Tanong ni Corazon habang nilalagyan ng kape ang tasa ko. Ang boses niya ay puno ng wagas na pag-aalala. Medyo sumakit lang po ang ulo ko dahil sa ulan kagabi, Cora. Pero okay na ako. Pagsisinungaling ko, ang bawat salita ay parang tinik na bumabara sa lalamunan ko. Tumingin ako kay Wen. Nakauniforme na siya, malinis ang pagkakaahit at seryosong kumakain. Kung titingnan mo siya, hindi mo iisiping ang mga kamay na yan na humahawak ng kutsara ay ang parehong mga kamay na gumagapang sa balat ko sa dilim ng library. Wen, dumaan ka muna sa palengke mamaya pagkatapos ng klase mo ha. May mga kailangan akong ipabili para sa celebration mo sa Sabado. Bili ni Corazon. Opo, ma. Sagot ni Wen. Sandali siyang tumingin sa akin. Gusto niyo po bang sumama, Tita Flora? Para makapili rin kayo ng gusto niyong ulam. Hindi na, Wen. May tatapusin akong layout sa laptop ko. Mabilis kong sagot. Hindi ko kayang makasama siya sa labas habang pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang salitang pingangalo niya. Naramdaman ko ang pagdaan ni Manang Sabel sa likuran ko. Hindi siya tumitingin sa amin, pero ang bawat tunog ng kanyang tsinelas ay parang latay sa budhi ko. Alam ko ang iniisip niya. Magpanggap kayo hanggat gusto nyo, pero ang mantsa ay nandoon na. Pagkaalis ni Wen at Corazon para sa kani-kanilang lakad, naiwan akong mag-isa sa bahay kasama si Manang Sabel. Sinubukan kong magkulong sa kwarto, pero hindi ako mapakali. Lumabas ako sa beranda para lumanghap ng hangin, pero ang amoy ng sampagwita ay parang nanunumbat na naman. Ma'am Flora! Tawag ni Manang Sabel mula sa likuran ko. Lumingon ako. Hawak niya ang isang lumang basket ng mga labada. Manang, tungkol sa kagabi. Huwag niyo na pong ipaliwanag sa akin, putol niya. Hindi naman ako ang niloloko niyo. Ang sarili niyo at si Ma'am Cora. Si Wen, bata pa yan. Akala niya, ang pag-ibig ay parang pelikula. Pero kayo, ma'am, alam niyo ang totoo. Alam niyo kung saan hahantong ang ganitong klaseng kwento. Hindi ko sinasadya, Manang. Hindi ko alam kung paano nangyari.
Laging ganyan ang simula, ma'am. Hindi sinasadya. Pero ang pagpapatuloy, yan ay pinipili. At sana, bago maging huli ang lahat, piliin niyo ang tama. Dahil kapag nalaman ito ni Cora, hindi lang puso niya ang madudurog, pati ang buhay ni Wen. Damay. Tumalikod siya at iniwan akong nakatayo doon, nakatitig sa kawalan. Kinuha ko ang cellphone ko para tignan kung may bagong message si Wen. Pero sa halip na message mula sa kanya, isang notification mula sa Facebook ang bumungad sa akin. Isang post mula sa account ni Renato. Isang litrato. Litrato ko habang nakasakay sa motor ni Wen nung pumunta kami sa dagat. Malabo ang kuha, parang galing sa malayo. Pero kitang-kita ang pagkakasandal ng ulo ko sa likod ni Wen. Ang caption, kahit gaano kalayo ang takbuhan, ang dumi ay laging lumalabas. Akala mo ba hindi kita mahahanap sa Cebu? Nabitawan ko ang phone ko. Ang kaba ko ay naging ganap na takot. Alam ni Renato. Alam niya kung nasaan ako. At ang mas malala, ginagamit niya si Wen para sirain ako. Hapon na nung bumalik si Wen, masaya siya. May dalang mga supot ng prutas at pagkain. Flora, tignan mo to. Nakabili ako ng paborito mong... Hindi ko siya pinatapos. Hinila ko siya sa garahe, doon sa sulok na hindi makikita ni Manang Sabel. Wen, kailangan na nating itigil to. Ngayon din, nanginginig kong sabi. Bakit? Anong nangyari? Ipinakita ko sa kanya ang post ni Renato. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Wen. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga kamao ay muling kumuyom. Hahayaan mo siyang takutin ka? Flora, wala siyang ebidensya na may nangyayari sa atin. Motor lang yan, sabi ni Wen. Pilit na pinapakalma ako. Hindi mo kilala si Renato, Wen. Gagawin niya ang lahat para sirain ako. At kapag nadamay ka, mawawala ang scholarship mo. Mawawala ang pangarap mong maging pulis. Gusto mo bang maging skandalosong student sa halip na maging opisyal? Wala akong pakialam sa pangarap ko kung ang kapalit ay ikaw. Sigaw niya, pero agad din niyang hininaan ng boses nung ma-realize niyang baka may makarinig. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Flora, makinig ka. Hindi ako lalayo. Hindi kita iiwan sa kanya. Wen, pakiusap. No. Mamayang gabi, pupunta ako sa kwarto mo. Mag-uusap tayo ng maayos. Huwag kang matatakot. Hinalikan niya ako sa noo bago siya pumasok sa loob. Naiwan akong mag-isa sa garahe, napasandal sa lumang motorsiklo. Ang amoy ng langis at bakal ay muling humalo sa amoy ng sampagwita. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik na. Si Corazon ay maagang natulog dahil pagod sa paghahanda para sa Sabado. Si Manang Sabel ay nasa likod na ng bahay sa kanyang sariling kwarto. Nakatayo ako sa bintana. Tinitingnan ang gate. May isang itim na sasakyang nakaparada sa labas. Kanina pa yun doon. Pero hindi ko pinapansin. Ngayon ko lang na-realize. Ang sasakyang yon ay pamilyar. Tok! Tok-tok! Ang mahinang katok sa pinto ko. Alam kong si Wen yon. Binuksan ko ang pinto. Pumasok siya agad at nilock ang pinto sa likod niya. Hindi na siya nag-atubili. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na parang nagpapaalam pero ayaw bumitaw. Flora, aalis tayo rito. Isasama kita sa Manila o kahit saan mo gusto. Bulong niya sa leeg ko. Wen, hindi pwede. Shh! Huwag mo nang isipin ang iba. Isipin mo lang tayo. Sa gitna ng aming pagyayakapan, biglang tumunog ang doorbell ng bahay. Malakas, sunod-sunod, paulit-ulit. Napatigil kaming dalawa. Sa gitna ng gabi, walang sino mang pupunta rito kung hindi importante o kung hindi gulo ang dala. Sino yon? Bulong ni Wen. Narinig namin ang paglabas ni Corazon mula sa kanyang kwarto. Sabel, sino ang nasa pinto? Sumilip ako sa bintana ng kwarto ko na nakaharap sa gate. Ang itim na sasakyan ay bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuit ang lumabas. Kahit madilim, kilala ko ang tindig na yon.
ang paraan ng paglakad na parang pagmamay-ari niya ang mundo. Renato, bulong ko. Ano? Gulat na sabi ni Wen. Nandito siya, Wen. Nandito siya sa labas. Narinig namin ang boses ni Corazon mula sa baba. Ay, Renato, gabi na ah. Bakit napasugod ka? Pasok. Nasaan si Flora? Tumingin ako kay Wen. Ang mukha niya ay puno ng takot na ngayon ko lang nakita. At sa labas, narinig ko ang nakakatakot na tawa ni Renato. Ang tawa ng isang taong alam na nanalo na siya. Nandito ako, Corazon, para kunin ang asawa ko, sabi ni Renato. At para ipakita sa'yo kung anong klaseng ahas ang pinatuloy mo sa bahay mo at kung anong klaseng anak ang pinalaki mo. Ang katahimikan sa loob ng kwarto namin ni Wen ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang tunog ng mga yapak ni Corazon na papaakyat sa hagdan patungo sa aking pinto. Ang bawat yabag sa hagdan ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa kabaong ko. 1, 2, 3. Nararamdaman ko ang bawat creak ng lumang kahoy na hagdanan. Tumatago sa talampakan ko hanggang sa dulo ng aking utak. Tumingin ako kay Wen. Ang mukha niya na kanina lang ay puno ng tapang, ngayon ay parang papel na, unti-unting nayuyupi. Tinuro niya ang bintana, ang balkonahe, na para bang balak niyang tumalon. Pero hinawakan ko ang braso niya ng mahigpit. Huli na tayo, Wen, bulong ko. Ang boses ko ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Huli na tayo. Narinig namin ang boses ni Renato, malapit na, nasa hallway na. Naamoy ko ang kanyang pabango, yung mamahaling cologne na laging amoy tagumpay, amoy kontrol, amoy ng taong hindi marunong matalo. Ibang-iba sa amoy ni Wen na amoy ulan at amoy ng katotohanan. Flora, alam kong gising ka. Buksan mo ang pinto. Tawag ni Corazon. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka, pero nandoon pa rin yung lambot na lalong nagpapakirot sa puso ko. Flora, mahal, wag mo na kaming paghintayin. Boses ni Renato yon. May halong panguuyam. Nandito ako para sunduin ka at para magpasalamat kay Corazon sa pag-aalaga sa'yo at sa libangan na ibinigay ng anak niya. Naramdaman ko ang pag-igting ng panga ni Wen. Akma siyang lalapit sa pinto para buksan ito ng may galit, pero hinarangan ko siya. Ako na, sabi ko. Dahan-dahan kong inikot ang lock. Pagbukas ng pinto, ang unang nakita ko ay ang mukha ni Corazon. Hawak niya ang isang baso ng tubig, marahil ay ibibigay niya sana kay Renato. Pero nung makita niya si Wen sa loob ng kwarto ko, sa ganitong oras, nagulo-gulo ang buhok at gusot ang damit. Ang baso ay dahan-dahang nadulas sa kamay niya. Basag, walang sumigaw, walang nagmura. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng tubig na kumalat sa sahig at ang mabigat na paghinga ni Renato na nakatayo sa likuran ni Corazon, may hawak na brown envelope. Sabi ko sa iyo, Corazon, sabi ni Renato habang nakangisi sa akin. Ang asawa ko ay parang lumang building, kailangan ng renovation, at mukhang ang anak mo ang naging contractor niya. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Corazon ay halos hindi marinig. Parang hangin lang na dumaan. Nakatingin siya sa anak niya, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng kahit anong dahilan para masabing nagkamali lang siya ng nakita. Subok ni Wen pero hindi niya naituloy. Cora, makinig ka, ipapaliwanag ko. Sabi ko, humahakbang palapit sa kanya. Ipapaliwanag? Singit ni Renato. Inihagis niya ang envelope sa paanan namin. Nagkalat ang mga litrato. Doon sa Carmen. Sa beach, yung halik sa library na nakuhanan pala sa bintana. Ang bawat litrato ay parang sampal na paulit-ulit. Pero hindi ang mga litrato ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay nung tumingin sa akin si Corazon. Hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya, kundi pagkabigo. Isang malalim,
madilim, at kasing lamig ng yelong pagkabigo. Sa lahat ng tao, Flora. Bakit ang anak ko pa? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Gusto kong sabihin na malungkot ako. Gusto kong sabihin na winasak ako ni Renato. Gusto kong sabihin na si Wen lang ang nakakita sa akin. Pero nung makita ko ang mukha ni Corazon, na-realize ko kung gaano ako naging makasarili. Mali ka, ma. Singit ni Wen. Tumayo siya sa harap ko. Tila protektado ako. Hindi siya ang may gawa nito. Ako. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang nagpumilit. Mahal ko siya, ma. Mahal? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Corazon. Wen, criminology student ka. Alam mo ang tama at mali. Alam mo kung anong pangarap ang binuo natin para sa'yo. Mahal? Ang tawag dyan ay pagkabulag. Tumingin si Corazon kay Manang Sabel na nakatayo sa dulo ng hallway, nakayuko. Alam mo ba ito, Sabel? Hindi sumagot si Manang Sabel. Ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon. Renato, kunin mo na ang asawa mo, sabi ni Corazon. Ang boses niya ay naging matigas na parang bato. Ayaw ko na siyang makita sa bahay na ito. At ikaw, Wen, pumasok ka sa kwarto mo. Wag na wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hindi ako aalis nang hindi kasama si Flora. Sigaw ni Wen. Lumapit si Renato kay Wen. Kahit mas maliit si Renato, ang kapangyarihan ng pera at koneksyon niya ay ramdam sa buong silid. Gusto mo ba talagang ituloy ito, bata? Isang tawag ko lang sa dinyo. Wala ng scholarship. Wala ng career. Isang skandal lang wasak ang buhay mo. Kaya mo bang buhayin si Flora sa allowance mong kakarampot? Tumingin sa akin si Wen. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at doon ko na-realize, ang pag-ibig namin ay parang isang magandang disenyo na walang matibay na pundasyon. Madaling itayo, pero sa unang hagupit ng bagyo, ito ang unang guguho. Wen, pumasok ka na, sabi ko. Ang boses ko ay wala ng emosyon. Sumunod ka sa mama mo. Pero Flora, sabi ko pumasok ka na. Nung pumasok si Wen sa kwarto niya, naiwan kaming tatlo sa hallway. Lumapit sa akin si Renato at hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Yung hawak na laging nagpapaalala sa akin na pag-aari niya ako. Tara na, Flora. Tapos na ang bakasyon mo sa Cebu. Sabi niya. Tumingin ako kay Corazon sa huling pagkakataon. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Gusto ko sanang yakapin siya. Pero tumalikod siya sa akin. Ang pagtalikod niyang, yon ang pinakamabigat na pintong naisara sa buong buhay ko. Habang hinihila ako ni Renato pababa ng hagdan, narinig ko ang mahinang paghikbi ni Corazon mula sa itaas. At sa labas, ang amoy ng sampagwita ay parang naging amoy ng isang patay na bulaklak. Sumakay ako sa itim na sasakyan ni Renato. Habang umaandar kami palayo sa Guadalupe, tumingin ako sa bintana ng kwarto ni Wen. Nandoon siya, nakatayo, nakatingin sa akin. Hindi siya kumakaway, hindi siya gumagalaw. Isa lang siyang anino ng nakaraan na hindi ko na kailanman mababalikan. Nagsimula na naman ang ulan. Pero sa pagkakataong ito, alam kong wala nang lilinis sa akin. Ang mantsa ay hindi lang nasa lilakong scarf. Nandoon na ito sa kaluluwa ko habang buhay. Ang sabi nila, ang oras daw ang naghihilom sa lahat ng sugat. Pero sa totoo lang, ang oras ay para lang isang piring sa mata. Tinatakpan nito ang sakit, pero alam mong nandoon pa rin ang sugat, kumikirot tuwing umuulan. Humahapdi tuwing may maaalalang pamilyar na amoy. 3 taon na ang lumipas. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng bintana ng bago kong opisina sa Manila. Hindi na ako ang Mrs. Salcedo na laging nakadepende sa pirma at pera ni Renato. Nakuha ko ang kalayaan ko, pero hindi sa paraang inakala ko. Hindi sa piling ng isang binatang may amoy ng ulan at grasa. Nakuha ko ito sa pamamagitan ng pag-iisa. Nung gabing ibinalik ako ni Renato sa Manila, naging impyerno ang buhay ko. Ginamit niya ang mga litrato para hiyain ako sa harap ng mga kliyente namin. Nawalan ako ng mga proyekto, nawalan ako ng dangal. Pero sa gitna ng pagkawasak na yon,
Doon ako nakahanap ng kakaibang tapang. Nung wala na akong pwedeng mawala, doon ko naisip na wala na ring dahilan para matakot sa kanya. Nakipaghiwalay ako. Hindi naging madali, pero natapos din. Pero si Wen, ang balita tungkol sa kanya, ang pinakamabigat na krus na dinala ko. Dahil sa skandal na yon, sinuspindi siya ng 1 taon sa academy. Ang scholarship niya ay nabawi. Sabi ni Paz, nung minsan kaming magka-chat, naging mapag-isa raw si Wen. Madalas itong makitang nakatambay sa dalampasigan ng Carmen, nakatingin sa malayo, bit-bit ang isang lumang helmet na wala ng motor na masasakyan. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang tawagan. Pero alam ko, ang bawat pagpapakita ko sa kanya ay parang pagbuhos ng gasolina sa isang apoy na kailangan ng mamatay. Kung mahal ko talaga siya, kailangang hayaan ko siyang mabuhay nang wala ang mantsa ko. Kinuha ko ang isang lila na scarf mula sa drawer ko. Ito ang parehong scarf na nakita ni Manang Sabel. Kupas na ito, pero kapag inilapit ko sa ilong ko, parang nararamdaman ko pa rin ang init ng library sa Guadalupe. Isang hapon, may dumating na package sa opisina ko. Walang pangalan ng sender, pero ang tatak ng post office ay galing sa Cebu. Sa loob, may isang pirasong papel at isang litrato ng graduation. Isang lalaking nakauniforme ng pulis, matikas, tuwid ang tayo, at may gintong medalya sa dibdib. Si Wen. Mas matanda na siya. Mas seryoso ang mga mata, pero nandoon pa rin yung maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata niya. Sa likod ng litrato, may nakasulat na 2 pangungusap sa pamilyar na sulat kamay. Nakatapos na ako, Flora. Gaya ng pangako ko, naging matatag ako. Salamat sa pag-alis mo. Dahil doon ko natutunan na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging pagkapit, kundi ang kakayahang bitawan ng isang tao para pareho kayong makahinga. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha ko sa litrato. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang masakit na pagtanggap. Minsan, ang mga tao ay pumapasok sa buhay natin hindi para manatili, kundi para gisingin tayo sa isang mahabang pagkakaidlip. Si Wen ang nagpaalala sa akin na buhay pa ako. At ako naman, ako ang naging sugat niya na nagpatigas sa kanyang pagkatao. Hindi ko na siya binalikan at hindi na rin niya ako hinanap. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa mga flower shop at naamoy ko ang sampagwita, tumitigil pa rin ako. Naaalala ko ang bahay sa Guadalupe. Naaalala ko ang boses ni Corazon. Naaalala ko ang init ng balat ni Wen. Nagsisisi ba ako? Siguro. Nagsisisi ako na nasaktan ko ang tanging kaibigan na meron ako. Nagsisisi ako na naging mantsa ako sa pangarap ng isang binata. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat din ako. Dahil kung hindi dahil sa pagkakamaling yun, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang buhay na maganda lang tignan pero wala ng kaluluwa. Ang pag-ibig na bawal ay parang ulan sa gitna ng tag-araw. Nakakapawi ng uhaw, nakakaginhawa sa init, pero alam mong panandalian lang. At pagkatapos nito, ang tanging maiiwan ay ang basang lupa at ang amoy ng pagsisisi na unti-unting tinatangay ng hangin. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang mga wrinkles na itinatago ko noon. Nandoon na ang mga linya ng karanasan, ng sakit at ng pag-asa. Hindi ako perpekto. Malayo ako sa pagiging banal. Pero sa wakas, nakakahinga na ako ng maluwag. At alam ko, sa kabilang dulo ng dagat, sa isang maliit na bayan sa Cebu, may isang lalaking nagpapatupad ng batas na hinding-hindi makakalimot sa isang arkitektong nagturo sa kanya kung paano magmahal at kung paano bumitaw. Iyon na siguro ang pinakamagandang disenyo na nagawa ko sa buong buhay ko. Isang pagtatapos na hindi masaya. Pero tama, tapos na ang kwento ko. At sa bawat pakikinig nyo, sana ay maalala nyo, ang puso ay marupok, pero ang budhi ay laging gising. Huwag nyo nang hintayin ang ulan bago nyo linisin ang sarili nyong hardin. Dahil ang mantsa
Madaling makuha, pero habang buhay mong dadalhin.